Naboard kami sa classroom namin ng best friends ko, actually were three. Naisipan ng isa sa amin na mag-ghost hunting habang wala si Teacher Gora kami. So pumunta kami sa isang room sa school namin dun sa AVR. Kasi kinatatakutan na room yun ng ibang estudyante. Habang naglalakad kami patungo dun, super saya pa namin kasi bukas yung pinto. Sabi ni Rose, di tunay na pangalan, na ako na daw mauna. Pagpasok ko palang ramdam na ramdam ko na merong kakaibang nangyari dun. Grabe talaga ang dilim. Natakot ako pero di ko pinapa-feel sa kanila para di sila mag-back out. Sinimulan ko na. Ako, hello. Magparamdam ka sa amin. Gusto ng kaibigan ko na makita ka. Haha, biro ko, Rose, gaga. Ikaw lang yun. Sorry po, siya lang po ang may gusto. Ako, di ba gusto mo makita siya? Ikaw pa nga nagpapunta sa amin dito eh. Biglang may narinig kaming boses ng babae at napalingon kami kung saan yun nanggaling at sabay labas sa room. Fast forward tayo, 3 AM si kuya gumising para maligo kasi maaga yung pasok nila sa trabaho. Habang naliligo si kuya may narinig siyang umiiyak. Nasa kwarto ko daw. E di lumabas siya sa CR. Kinatok niya yung pinto ng kwarto ko nang biglang nawala yung umiiyak. Sabi niya baka guni-guni lang daw niya yun. Paglingon niya sa likuran niya may papasok daw na babae sa kwarto niya. Napasigaw siya at agad pumasok sa kwarto niya tas papunta naman sa CR yung babae. Tiningnan niya, walang babae, walang tao dun. Kinabukasan kinuwento niya sa amin. Talagang tumindig ang balihibo ko at nanlilisik yung mga mata ko nung pagkasabi niya about sa babae. Kasi alam na alam ko na ako ang pakay niya. Nag-walk out ako sa harap talaga ng kuya ko at ng parents ko. Pumunta ako sa room tas kinuha ko yung phone. Inopen ko yung FB ko tas kinwentuhan ko yung best friends ko sa nangyari kagabi. Sobrang creepy talaga nun. Natakot sila at sabi nila sa akin di ko daw natapos yung ritual kumbaga. Umiyak talaga ako nung time na yun. Fast forward, nasa school, topic namin yung nangyari sa kuya ko kagabi at nakarinig yung kaklase ko na nakaupo sa harapan namin. Sabi niya meron daw na saniban na estudyante roon. Dahil sa pagtawag niya sa espiritu, gaya namin nag-host hunting din sila roon ng magbarkada niya at tinawag niya yung espiritu at biglang umiyak siya. At namula yung mga mata niya ng babaeng nasaniban. Natakot kaming tatlo dahil sa ginawa namin kahapon. Tinulungan kami ng kaklase kong may third eye na puntahan yung room na yun at magpatawad sa espiritong nagparamdam sa kuya ko. Pagpasok namin yung kaklase kong may third eye, biglang napastep back kasi nasa harap daw namin yung espiritong gumagambala sa kuya ko. Sabay kaming humarap sa harapan namin at wala naman kaming nakita. Sabi niya, pagpasensyahan mo na yung kaklase ko, hindi niya sinasadya. Patawarin mo na siya. Tas sabay kaming humawak sa isa't isa kasi sobrang lamig talaga at nanindig na yung mga balahibo namin. Hinawakan namin yung rosarya na dala namin tas sabay-sabay kaming nagrosaryo. Tas ilang minuto nun sabi ng kaklase ko na nawala na daw yung babae sa harap namin at napatawad na daw kami. Niyakap ko siya at nagpasalamat ako sa kanya. Di ko na malayan umiyak na pala ako nun. Sabi niya pasalamat daw ako, mabait daw yung puting babae na gumugumbala sa kuya ko. Akala ko talaga sa movies lang ito mangyari pero mali ako, dun sa kaklase ko salamat ng marami talaga. Lesson learned sobra. Sa mga avid listeners dito sa Pinoy Paranormal Encounters, huwag kayong tumawag ng basta-basta sa espiritu kasi di natin alam kung anong mangyari.